Ito yung sunod nating pag-uusapan. Nako, ito na nga mga kababayan. Ah, dito tayo kay Christian Isguera. Ma'am Dali Villanuevan kay Sir Kenry. Hello po. Deal or no deal. Ayan na. Ito mga kababayan, dito tayo kay Christian Isguera. Ito, sa totoo lang mga kababayan, no? Ah, gusto ko magbigay ng komento dito kay Christian Isguera. Actually mga kababayan hindi ko alam kung anong nangyari dito kay Christian Isguera na kung bakit napakadaming nag-unfollow at nag-unsubscribe. Bakit nga ba? 'Di ba? Mhm. Sabi ni Rizelicious, sa lahat ng BBM vloggers, ikaw ang pinakagusto ko kahit admin kaya mo i-critics. Actually, Ma'am Rizelicious, ito lang po hindi naman ako nag-ano sa admin. Ang sa akin lang kasi mga kababayan, bilang isang social media influencer, pag sinabing influencer, may impluwensyahan ko kasi kayo. Nanonood kayo sa akin, naka-follow kayo sa akin. Hindi ko naman kayo ini-encourage na maniwala sa mga sinasabi ko. Pero, kung kayo nag-iisip din ako. Una, nakakapagtaka lang din kasi, yung mga pinapangakuan na ikukulong, kakasuhan, walang nangyari. Kaya pati ako napatanong din. 'Di ba? Kaya imposible kayo hindi nagtanong kung bakit si Joel at si Chis hindi. Oh, 'di ba? Oh, mapapatanong ka kasi ang pangako is pangako 'yan eh. Kapag ang pangako hindi mo itinupad, mapapahiya ka eh. Ang sabi, 2 weeks, kakasuhan na 'yan. Aba, 3 buwan na. Wala pa rin. Oh, kaya ako nagtataka. Nagtataka lang naman. 'Di ba? So ganun po 'yun mga kababayan, no. Dito tayo kay Christian Isguera. So, mga kababayan, ito ang aking katanungan, ah bakit ba maraming mga loyalistang nag-unfollow kay Christian Isguera? 'Di ba? Bakit nga ba mga kababayan maraming mga kababayan na nag-unfollow kay Christian Isguera? Ano bang ginawa ni Christian Isguera? Ako'y nagtatanong syempre parang podcast na 'to Oo. So ang tanong, bakit nga ba maraming nag-unfollow? Ano bang nagawa niya? Ano bang nasabi niya? Paki-comment diyan, babasahin ko. Bakit nga ba? 'Di ba? Almost 50K ang na-unfollow. Ganun ba Sir Michael? He is anti-Marcos. Ano bang rason kung bakit natawag siyang anti-Marcos? Ma'am Lina, maraming salamat po sa iyong palipad. Thank you so much po. Bakit nga ba siya natawag na anti-Marcos? Ano bang ginawa niya? Ano bang sinabi niya? He cursed on BBM. Bakit? Ano bang ginawa niya? Sinumpa niya si BBM? Ano bang sinabi niya kay BBM? Ganoon ba? Dahil sa ill-gotten. Ganito po 'yan dahil dun sa ill-gotten wealth, iniinsulto niya. Ganito 'yan sa totoo lang mga kababayan. Hindi pa man ako pinanganak, no? Alam ko mas nauna kayo sa akin, mas matanda kayo sa akin. Ang usapin kasi sa mga perang Marcos, mga pera ni Marcos, ganito 'yan. Simple lang 'yan simple lang ang gusto ko lang reaksyonan dito, past is past. Never be discussed. Dapat. Pagdating sa mga kayamanan ng Marcos, ganito 'yan eh. Simple lang naman 'yan. Bigyan ko kayo ng mga konting summarize. Kung sabihin natin na ang yaman ng mga Marcos ay nakaw, bigyan ko kayo ng example. Kung nakaw ang yaman ng mga Marcos, di ba ang daming alahas ni Imelda? First Lady Imelda. Dami niyang alahas, di ba?
Di ba? Sir Kokoy, hello po. Ang dami niyang alahas. Ngayon ang tanong, doon ba sa mga nagkumpiska ng alahas ni Imelda, di ba i-check nila yan kung magkano ang presyo? Di ba i-check nila kung saan binili? Di ba i-check nila kung sino designer? Yun bang presyo, binilhan at designer, natuntun ba nila? Sino po ang nakaabot sa panahon ni Marcos Sr.? Yung mga alahas ba ni Imelda, may alam ba kayo kung sino ang gumawa, saan niya nabili, sino ang designer? Meron ba? Isa lang ang katanungan ko. Simula nung pinapanood ko, noong kinumpiska yung mga alahas ni Imelda na pinaglalagay niya sa mga diaper, doon sa mga maleta, ni isang designer, walang designer na natuntun ang PCGG. Walang nakakaalam kung sinong gumawa ng mga kwintas, hikaw, singsing, corona. Walang nakakaalam kung sinong may gawa. Pangalawa, hindi nila alam kung saan nabili. Pangatlo, hindi nila alam kung magkano ang presyo. Nagbe-base na lang sila sa bigat at sa karats. 'Di ba? Kasi ganito po 'yan, bigyan ko kayo ng trivia. Si Imelda Marcos kasi noon, kapag nirigaluhan siya ng mga alahas ng mga prinsesa, prinsipe, prime minister, mga royal blood na kanyang binibisita, binibigyan yan siya ng mga buo-buong alahas. Halimbawa, bibigyan siya ng gemstone, nakabalot sa itim na tela. Iuuwi niya yan. Pangalawa, bibigyan siya ng mga gintong baso, gintong kutsara, katulad nung pumunta siya sa Thailand. Binigyan siyang napakaraming regalong gintong mga baso, takore, petchel, kutsara. Itutunaw niya yan, tapos pinapagawa niya yan dun sa Samar. Meron siyang tagagawa ng alahas. Meron siyang tagahulma ng alahas. Kung naalala ninyo na nagkaroon ng pageant sa Pilipinas na imbis na may bagyo, ang ginawa niya, nag-cloud seeding siya. Isprihan niya ng asin yung bagyo. Nawala yung bagyo, natuloy ang pageant. Sinong gumawa ng malaking rebolto na ibibigay award doon sa mananalong Miss Universe? Di ba may binigay siya malaking rebolto na gawa o pearl? Gawa sa perlas na yung parang babaeng Maria Cristina ba yun nagawa sa perlas? Kung sino man ang gumawa nun, yun yung tagagawa ng alahas ni Imelda. Kaya sa madaling salita, hindi niya ninakaw yun. Una, kung nagnakaw ang mga Marcos, kasi ang sabi ni Imelda, magjowa pa lang kami ni Makoy, marami niyang gold. Sa ilalim sa basement, puro gold. Sabi naman ni, sino yung nag-interview sa kanya? Si Winnie Mungsod, di sana bumigay yung bahay. Paano bibigay nasa basement nga ni? Paano bibigay kang nasa basement? So, puro gold. Sabing ganon. Ngayon, ang tanong, kung ninakaw ni Marcos ang mga ginto, kakatapos lang ng World War II, paano magkaroon ng ginto ang Pilipinas? Kakatapos lang ng World War II, nung pumasok si Marcos sa Pilipinas, walang pera, kay bagsak ang ekonomiya dahil sa gera. Christian is gera. So kung ninakaw ni Marcos, magkano bang ninakaw niya? Kung nagnakaw ang Marcos, magkano bang estimated na ninakaw nila? Meron po ba? Sino po ba ang nakaalam na may estimation na may ninakaw sila? Magkano ba ang ninakaw? Kasi ako, ilang beses ako nanonood. Tandaan ninyo, mga kababayan, major ko world history. Ilang beses ako nagbasa sa libro, ilang beses ako nanonood. Sa mga balita patungkol sa mga Marcos, hindi nila ma-estimate kung magkano ang ninakaw. Magkano nga ba ang ninakaw? Ngayon, may nag-comment,
Sabi ni Ma'am Gina Andales, why is something being returned? Ganito yan. Ganito kasi mga kababayan. Noong nag-exile sila sa Hawaii, ang sabi ni Marcos Sr., forget about the money, let's make our independence. Iwanan mo yung pera, alahas. Mag-independence tayo. Alis tayo. Hayaan mo yan. Ngayon, sa mga nagtatanong, kung walang ninakaw, bakit may binalik? Simple lang yan eh. Para walang gulo, kunin nyo na. Para wala ng pag-usapan, kunin nyo na. Ikaw, sa loob ng 36 years, hanapan ka ng hanapan na hindi mo naman alam kung magkano yung hinahanap nila. So kung meron ka, ibigay mo na. Ganun yon. At pangalawa, kung nagnakaw sila, bakit nanalo sila sa trial of the century? At bakit walang nakulong sa kanila? Ang sabi ni Imelda sa interview, noong bata pa si Marcos, abogado yan siya sa Atlas Lipanto. Sa abogado kasi si Marcos nung bata pa siya sa mga kalupaan. Ang kanyang mga hinahawakan, tong Abra, Benguet, Atlas, Lipanto. Alala niyo yun? Sabi ni Imelda sa interview ni Mel Chanco. So, ang kabayaran daw ay ginto. Pero yung sinabi na bayad ang Talyano Gold, Talyano Atlas, Atlas, Lipanto, Talyano. Pagkakalam ko, walang Talyano doon, binigkas Imelda eh. Atlas, Lipanto ata yun, at yung Benguet. Diba? Ganon. Pero walang Talyano. Kaya sa mga nagsasabi na mula sa Talyano, walang ganun. Okay, maniwala yung mga Talyano eh. Sino bang nagsabi ng Talyano na yan? Sige nga, magbigay nga kayo ng isang pangalan ng Talyano na yan. Walang Talyano eh. Maniwala kay Solomon, wag kay Talyano. Mas naniniwala ako kay Solomon kasi yung mga ginto ni Solomon galing Far East. Saan ba matatagpuan ang Far East? Philippines. Sino ba si Talyano? So, ganun yun mga kababayan. Sa madaling salita, napakasimple lang yan eh. Kung nagnakaw, magkano ang nignakaw, at may nakulong ba? Ngayon, kung wala namang estimated kung magkano ang ninakaw, at kung wala namang nakulong, ibig sabihin, hindi magnanakaw. At saka, ito lang ang aking reaksyon kay Christian Isguera, mga kababayan. Huwag na po tayong magtaka. Dilawan po siya. Ano bang expect natin sa dilawan? Ano po bang expect natin? Ako hindi ko inaaway ang mga dilawan ha. Pero, dilawan nga ni. So, huwag niyong sabihin na ang dilawan ay pupurihin nila si Marcos. Hindi po. Dilawan po ang unang oposisyon. Hindi po ang mga Duterte. Diba? Dilawan po ang nauna. Kung tutuusin, dilawan talaga ang kalaban ni Marcos, hindi ang Duterte. Bakit? Ang mga Duterte, nabisto lang. Ang mga Duterte, kaya galit kay Marcos kasi nabisto. Ang mga dilawan, galit kay Marcos dahil gusto nila ng pwesto. Ganun lang naman yun eh. Ganun lang yun. Dilawan, galit kay Marcos dahil gusto ng pwesto. Ang mga Duterte, galit kay Marcos dahil nabisto. Simple. Mahirap bang ispilingin yan? Diba? Ganun kasimple yan, mga kababayan. Diyos ko naman. Ano bang aasahan natin? Dilawan nga siya. Parti nga siya ng... Take note ha, sa mga nagtatanong, ang kakamping ba at dilawan ay iisa? Hindi po. Hindi po.
Magkaiba ang kakamping, iba ang dilawan. Take note, hindi magpipink kung may dilaw. Tandaan nyo mga kababayan. Iba ang pink sa dilaw. Sa spelling pa nga lang at sa kulay magkaiba ni. Ngayon, kung magbigay man ng reaksyon si Christian Isguera patungkol kay BBM ng masakit na salita, and bakit pa tayo magtaka? Dilawan nga siya. Di ba? Ganun yun. So, wala na po tayong ano dyan. Wala na tayong maraming sasabihin about kay Christian Isguera. Nagpakilala naman siya na dilawan siya. Admitted naman siya. Sino-sino ba yung mga kasama niya? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Itanong nyo kay Christian Isguera. Sabihin mo sa amin sino yung mga kaibigan mo at sabihin ko kung sino ka. Ganun lang yun eh. Kung ang kaibigan ni Christian Isguera ay si Sara, Duterte siya. DDS siya. Pero kung ang kaibigan ni Christian Isguera ay mga dating trabahante ni Pinoy, ay didilawan siya. Kailangan pa ba natin itanggi? Kailangan pa ba nating magamit pa ba tayo ng eskwala, pulgadera, tape measure? Kailangan pa ba natin gamitan ng magnifying glass at kaning telescope at saka microscope? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ganun ka-simple yan. Ngayon, mga kababayan, hindi din po natin masisi kung si Christian Isguera ay na-follow ninyo dahil noong time na humiwalay si Sara kay BBM, alam naman po natin talaga na ang real na kalaban talaga ng mga dilawan si BBM. Nung sumakay si Sara kay BBM at si Digong, binanata ni Digong ang dilawan. So nadoble na ang kaaway ng dilawan. Aishan Ray, hello po, maraming salamat sa palipad. Ngayon kung, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yan, mga kababayan. Isa lang ang aking masasabi. Noon kasing panahon na si Sara at si BBM nag-unite, hiwalay. No? Nung naghiwalay sila ng landas, 'di ba dati parallel sila, biglang tumulibagbag si Sara, pumunta sa kabila. So isa lang ang masasabi ko. Isa lang ang masasabi ko. Huwag na tayong magtaka kung magsabi man si Christian Isguera, si Kristan, si Shelo Magno, si Llamas, si Hidarian. Alam naman natin kung sino sila. Alam naman natin kung sino sila. Ganun lang kasimple. So isa lang ang aking masasabi, mga kababayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Alam nyo naman siguro. Siyempre, sasabihin mo ngayon, ikaw Kent, ano ka ba? DDS ka ba? O loyalista? Mga kababayan, simple lang naman ang akin. Nakasuporta ako kay BBM dahil gusto ko ng pagbabago. Ngayon kung kakalabanin ko ang presidente, paano tayo magbago? Nasa kamay ng presidente ang pagbabago ng ating bansa. Ngayon, paano magbago ang ating bansa kung lagi natin siyang kukontrahin? Diba? May baha. May baha. Isisi natin kay Marcos. Bakit hindi na lang natin siya tulungan bilang ordinaryong tao? Binaha tayo. Ano bang rason kung bakit binaha? Dahil, una, yung maliit na pakete ng candy, kung itinapon mo sa tamang tapunan yan, babahain ba tayo? Ang cause ng baha, yung pagbara ng kanal. Kung ikaw nakatira sa Metro Manila, ayaw mo magbaha, di ba? Di tapon mo sa tamang tapunan. Magkaroon ka ng disiplina. Bakit?
Pag yumaman ka ba, dahil ba sa presidente yan? Hindi. Dahil sa'yo yan. Pag nakakain ka ba ng lechon manok, at Coke na 1.5 ang pangtulak, dahil ba sa presidente yan? Hindi. Dahil sa'yo yan. Nakakain ka nga ng masarap na pagkain na hindi dahil sa presidente. So kung nakakain ka ng masarap na pagkain, gumawa ka rin ng masarap na pagtulog at tirahan. Masarap ang kinakain mo pero binabaha ka. Bakit kayo binabaha? Kasi kulang sa disiplina. 'Di ba? Kung sumunod lang kayo sa palatuntunin, 'di ba merong nakalagay sa basurahan? R. Reuse, reduce, recycle. Nabubulok, hindi nabubulok, at nare-recycle. Alam mo naman na plastic yan, itatapon mo dun sa nabubulok. Di pagtapon doon, kung dumami yung plastic doon sa nabubulok, di expected sa mga nagbabasura, nabubulok yun lahat. Hindi naman pala kasi nahahaluan. Yan ang pinakamasakit sa ating mga Pilipino. Bakit sa sarili nating bansa wala tayong disiplina? Bakit sa ibang bansa kailangan nating mag-ingat? Di ba? Bakit sa ibang bansa, ultimo pag-yosi, kahit napakalayo, pupunta ka kay malayo. Kasi kailangan mo mag-yosi. Kasi bakit? Takot kang makulong, takot kang magpinalti ng napakalaki. Bakit kung gawin din natin yan sa Pilipinas, ikulong at magpinalti? Punta ka ng Singapore. Mag-yosi ka sa hindi tamang yusihan. $5,000 Singapore dollar ang multa. May nahuli ba? Wala. Ang laki-laki 5,000 times mo sa 42. Bakit sa Pilipinas hindi natin kayang gawin? In the end of the day, tayo lang din naman ang mag-suffer. Di ba? Sa ibang bansa, putang ina. Pag madumaan ang Prime Minister, pag dumaan ang hari at prinsesa, yumuyuko si tanga. Sa Pilipinas, pag dumaan si BBM, ang sigaw, bangag, adik, quick leader. Tapos pag binaha, ang sigaw, nasaan na si BBM? Putang ina mo, kahapon sinabihan mo lang na bangag, tapos ngayon binaha ka, sabihan mo nasaan si BBM? Tang ina mo ka. Di ba? Mga prime minister, mga royal family sa ibang bansa, may paluhod-luhod ka pang nalalaman, putang ina ka, wala nang naitulong sa'yo yan. Tapos yung presidente sa Pilipinas, pag dumaan sa sigawan mo, bangag, adik, magnanakaw, putang ina ka. 'Di ba? Kaya tignan niyo nangyari ngayon barilan, ng mga barilan sa eskwelahan. Kasalanan ng mga Duterte 'yan. Sasabihin naman mga DDS, bakit? Explain ko sa inyo. Kung bakit? Matatauhan ka. Una, ganito 'yan. Alam niyo kung bakit sinasabi ko sa nangyari ngayon sa mga paaralan na may mga barilan, kasalanan ni Digong? Ganito kasi 'yan, at kasalanan ni Sara. Ganito 'yan. Una, nakikita kasi ng mga kabataan sa social media kung paano ni Sara babuyin at bastusin ang presidente. Kung ang mga kabataan ay may respeto sa nakakataas sa atin, wala sanang ganyan. Matatakot sana silang gumawa ng krimen. Ang problema kasi, nakita kasi nila yung pangalawang pangulo na bastos. Pangalawang pangulo na sinabing, buang, adik, weak leader yan. So paano ang mga kabataan magrespeto sa mga nakakataas sa atin kung mismong ang mga kapwa nakakataas sa atin ay sila yung mismong nagturo kung paano babuyin? Si Sara, Vice President, pangalawang Pangulo. Pero anong ginawa ni Sara sa Pangulo? Akala nyo si BBM nagtrabaho si BBM? Hindi nagtatrabaho si BBM. Tamad yan si BBM. So, ang kabataang nanood kay Sara at mga nakikinig at naniniwala kay Sara, anong sasabihin nila? Kaya kong gumawa ng krimen. Bakit? Bangag yung ating presidente. Kaya kong mag-hold up. Bakit? Bangag yung ating presidente. Diba? Kaya ko nang mang-rape. Bakit?
Weak leader ang ating presidente, bangag yan, adik yan, walang kakayahan yan kasi weak. Kaya kong mang-hold up, kaya kong manulis, kaya kong magnakaw. Bakit? Kasi ang sabi ni Sarah, hindi nagtatrabaho si BBM. Bangag si BBM. Adik si BBM. Di ba? So paano? Kapag gumawa ng kabutihan ang Pangulo, ang basura gawing kuryente, anong sabi ng mga DDS? Vic de Guzman, hilo po dyan, sir. Ano ang sabi ng mga DDS? Kita nyo, grabe ka-addict si BBM. Yung basura daw, gawing kuryente. Kung nabasa ng mga kabataan yan, kung ang anak mo, nakinig sa iyo habang nag-react ka, saan ka nakakita? Basura ginawang kuryente. So, anong gagawin ng batang nakikinig? Hala, yung basura daw gawing kuryente. Sabi ng papa ko, si BBM daw baliw. Si BBM daw addict kung ano-ano naiisip. Di ba? Si BBM daw magtayo ng space station doon sa Ilocos. Gagawa daw siya ng missile. Sabi ng papa ko, pa-missile-missile, yung baha, hindi nga masugpo-sugpo. Tapos may missile. Buang yan si BBM. O, narinig ng bata, sabi nung tatay, buang si BBM, bangag si BBM. Di yung bata ngayon nakikinig. Bangag daw presidente natin, kaya wag na tayo maniwala. Bangag, sabi ng tatay ko, sabi ng nanay ko. Bobo daw yan. Bangag daw yan, wala daw diploma yan. Diba? Kanino? Sinong may kasalanan? Kung bakit ang mga bata hanggang ngayon hindi na natatakot gumawa ng krimen. Sa mga Duterte. Noong presidente si Digong, putang ina ka, putang ina mo, putang ina yung lahat, putang ina, putang ina, putang ina. Puro putang ina ang nakikita at naririnig. Pagdating naman kay Sara, putang ina ninyong lahat. Tandaan ninyo ha. The influence of the politician is like an actor and actress. Mas ma-impluwensya ang politiko kaysa sa artista. Ang artista may script yan. Pag nakapagsabi ng masakit na salita or pagmumura yan, pwede kang masuspinde sa trabaho mo. Pero ang mga politiko, wala yang suspinde as long as kalayaan mong magsalita, magputang ina ka dyan. Wala yan. Alam nyo na. Sir Vic de Guzman, hello po. Ultimo nga Panginoon, sinasabihan stupid eh. Di ba? Bakit nakagawa ng krimen yung mga paaralan? Nakabaril ng ganito, nakabaril ng ganyan. Bakit? Kasi minamanipulate ng mga DDS na ang presidente natin weak. Minamanipulate nila na ang presidente natin addict. Kaya wala na silang takot, wala na silang respeto. Pero, kung ako kay BBM, kung patuloy na may mangyaring ganyan, higpitan ko. Higpitan ko. Tapos pag naghigpit, sasabihin huli na ang lahat, may nangyari ng ganyan. Pasalamat kayo na napakaluwag ng ating Pangulo. Pasalamat kayo na napakaluwag. Sa totoo lang, kung mag-martial law niyan, matutuwa kayo? Kaya, alam nyo kung laging ganyan, sa totoo lang, isa lang naman mag-martial law. Kapag nag-martial law si Marcos, isa lang aking masasabi. Unang magagalit, DDS. Pag didisiplinahin na, magagalit na sila. Pero nung binigyan sila ng kalayaan, yung kalayaan na ibinigay sa kanila ay inaabuso nila. Itong nangyari sa atin ngayon, kalayaan to. Pero pag naghigpit ang ating gobyerno, take note, mga kababayan, wala ka ng kalayaan. Ako, pabor sa akin mag-martial law. Bakit? Hindi naman ako kalaban ng administrasyon, hindi naman ako rebelde. Bato-bato sa langit sa mga rebelde at mga kumakalaban. Kayo talaga ang mababatuhan. Ganun lang yun kasimple, mga kababayan. Diba? So yun lamang, mga kababayan, yung aking reaksyon sa mga oras na ito. Okay, takits po tayo ulit sa mga susunod nating topic, mga kababayan.
So mag-ingat kayo palagi and God bless. Maraming salamat. See you next vlog. God bless po and bye-bye. See you.